Okay, mahusay. Bigyan na natin ang tatlo para sa binibini. At ngayon class, bakit sa ating ginawang aktibidades, ano kaya ang maaari natin maging paksa para sa araw na ito? Binibini? Ito po ay tungkol sa pakikinig. Okay, mahusay. Ang ating tatalakay para sa araw na ito ay mga uri ng tagapakinig. At class, kung may nagsasalita sa harapan, ano ba ang dapat natin gawin? Makinig. Makinig po. Okay, makinig, mahusay. At ngayon, may nanda ako na isang pocket chart dito. At may nanda ako na mga salita dito. At nais ko lamang ay pumili kayo ng mga salita at pupuin ninyo kung saan ba ito nabibilang sa larawan na ito. Maliwanag ba, class? Maaari nga pumili ng mga salita. At ngayon, iwawasto natin kung tama ba ang inyong kasagutan. Binibini, maaari mo bang basahin ang una? Dear Gerber, nagapakinig ng hindi o tamo habang may nagsasalita sa kanyang harapan. Okay, mahusay. Sa tingin na class, tama ba ang kanyang kasagutan para sa unang kalarawan? Bigyan nga natin ng dalawang palagpagan. At ngayon, ang sa madaling sabi, ang interviewer, ito ay ang taong bumiti lamang habang may nagsasalita sa harapan. Okay? At sa pangalawa naman ay binibini, maaari mo bang basahin? Sleeper, hindi ko na tagapakinig na naulo po sa isang tahimik na sulok ng sleep. Wala siyang tunay na intensyon makinig. Okay. Sa tingin niyo, class, tama ba ang kasagutan? Opo, sapagkat siya ay natutulog habang may nagsasalita sa harapan. Okay, tama. Sa madaling sabi, ang sleeper ito ay kapag nagtuturo ang isang guro sa harapan, ay may napapansin ba kayo may natutulong sa likuran. Ganon. At sa pangalawa naman, trigger. Binibini. Speaker, tagapakinig ng laging handang magbigay ng reaksyon sa anumang sasabihin ng tagapagsalita upang bawat pagkakamali ay parang siyang tigre na sumusugod at mananakpak. Okay, tama. Tama ba, class? Opo! Okay. Sa madaling sabi, ang trigger ito ay kapag nagsasalita sa harapan ng isang tao o kapag nagkamali lamang siya sa kanyang pagsasalita at parang sinusugod niya agad, sinasabi niya, uy, mali yung sinasabi mo. Okay. Sa pangatlo naman, binibini. Tagapakinig na kahit anong pipilit ay walang maintindihan sa naririnig. Okay. Tama ba, class? Opo! Okay, sa madaling sabi, ang viewer there, ito daw ay kahit nakikinig siya sa kanyang guro, hindi pa rin pumapasok sa kanyang isipan kung ano ba ang kanyang natututunan. Okay, sa panglima naman, ginoon. Rounder. Tagapakinig na laging may tanong at pagdududa. Okay, tama ba, class? Opo! Okay, sa madaling sabi, Roller, ito ay yung parang madami siyang pagdududa kung tama ba ang yung sinasabi sa kanya. At sa pangalan naman, binibini. Relax sa siyang problema sa nagsasalita, bilang sa kanya ang kawalan ng interes sa pakikinig. Okay, tama ba, class? Opo! Okay, sa madaling sabi din, ang relax
mag-alala sa ibang gawain, tulad ng pagsusulat, makikipag-ismisan sa katabi, pagsuklayawan ng mga gawain. Okay, tama ba class? Opo. Okay, ang BCB, ito ay kapag sa loob ng classroom, kapag ang teacher nga ay nagtuturo. Di ba may napapansin tayo na may ginagawa ng ibang ginagawa ang inyong mga klase? Ayun na nga. At sa pangkalo naman, binibini, Who heard listener, pinaka-ektibong tagapakinig, nakikinig siya gamit lamang ang kanyang tainga, kundi maging ang kanyang muka. Lubos ang partisipasyon at makikita sa mukha ang kamilian ng pakikinig. okay, tama ba class? Opo. Okay. Ang two-ear listener, ito daw ay ang pinaka-epektibo sa walong uri ng tagapakinig. Ito ay ang ginagamit niya ang kanyang tainga at ang kanyang buka sa pakikinig. At yung class, may katanungan ba kayo para sa aming talakayan? Wala na po. Okay, mahusay kong gano'n. At ngayon, susubukan ko naman ang inyong kaalaman. Kung may natutunan ba talaga kayo sa aking talakayan. Ang walang uri ng tagapakinig, Ginoo, maaari mo ba sabihin kung ano ang walang uri ng tagapakinig? Ang walong uri ng tagapakinig ko ay ang eager-beaver, sleeper, tiger, bewilder, frowner, relax, ang ECB, at ang two-ear listener. Okay, tama. Bigyan na natin ng tatlong pagsat sa Ginoo. Okay. Tagapakinig, ano kaya ang pinakamainam at bakit? Binibini? Ma'am, para sa akin, ito po ay ang who-heard listener sapagkat ginagamit ko dito ang tainga at utak sa pakikinig. Okay, tama. Bigyan niya natin ng tatlong palakpakan si Binibini. At ngayon class, guys, kung hihati ko kayo sa dalawang pangkat, ito ang magiging unang pangkat at magiging pangalawang pangkat. Para sa gawain na ito, basahin niyo na sabay-sabay ang ating panuto. Ano to? Maglagay ng dalawang uri ng tagapakinig Sa sulong ng diagram, isulat sulat ang pagkakaiba at pagkakatulad ng dalawa. Naunawaan ba, class? Opo. At ngayon, maaari na kayo magsimula. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para sa gawain na yan. Ang bawat pangkat ay pumili lamang ng isang representative upang ibahagi sa klase ang inyong ginawang aktibidades. Kamusta ba, class?
ang tamang sagot sa loob ng kahon at isulat sa pagtang. Ako ang bilang. Okay. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto para sa gawain na ito. Okay, class, tapos na ba? Oo. Maaari namin kasama yung kasagutan. Para sa ating kasunduan ay basahin ng sabay-sabay, class. Pakinggan ang kawiling anak ni Freddy and Lord. Sulat ang inyong sarili relasyon tungkol sa Sa kawiling sa isang buong papel. Nauna